Okay, September 16, 2024. Medyo nagulat ako kasi bigla tayo sinundo ng barangay dito kanina. So, kagabi pa lang, nag-shot ako. So, wala lang ng konting stress dito. Okay lang. Naghanap ako ng mauulam. So naisip ko yung hapong-hapong. Masarap pala yun. Naghanap ako ng hapong-hapong. Imbes na hapong-hapong yung nakuha ko, napadali ako ng gin doon. Napa-shot tayo ng gin. Thanks nga pala kay Kuya. Tinanong ko agad yung si Kuya doon. Iglesia daw siya. Sabi ko, not good ah. Kasi kalimitan sa tinatanong ko, hindi nagsasalita ng gano'n. So, napasyat ako doon, so pakikisama na lang din. Mabait naman yung tao, so wala namang problema to. So, ewan ko, taga Quezon City eh. So, sabi ko, kahihiyan ba o kung papipiliin siya sa kahihiyan ba ng bansa o sa karangalan ng bansa. So, nagets naman siguro niya yun. So, alis na ako, then napasyat naman ako, bumili ako ng Red Horse. So, 3, bunso, tsaka gin, Red Horse. Pagdating ko dito, itong buwisit na to, lagi ako sa yung ginagago na, para bang itong taga-Imus. Para bang yung sa school, alam mo ba yung mga bully sa school na hindi ka poporma, hindi ka papalag, gagaguhin ka ng gagaguhin. Parang hindi naman ako yun kasi hindi naman ako pumabayad ng gano'n. Na okay lang sa'yo tumanggap ng tumanggap. Parang abnormal ang taong hindi nakakaramdam ng tawag dito ng tawag pagka napapahiya ka, na bubuli ka, parang hindi naman abnormal sa tao yata yung hindi marunong magalit. Kasi kahit siguro na yung pinakamaamong hayop pa, lahat yan nangangagat. Mga pusa, anuin yung pusa, yung example na lang, pusa, yung paluin yan, di kakagating ka naman na yan. Pag wala na silang mapuntahan o masukol mo sila, sigurado kagat. So, nagulat ako kanina sa barangay. Yun, napapunta agad tayo doon. At ito nga, nagagawa ako ng video. Alam nila na magbibideo ako dito kasi nandito ako sa loob ng kubeta. Dito ako nagbibideo. So second time o third time. Minsan lang ako mag-video dito kasi yung tawag nito, yung maraming nakakarinig dyan sa labas. Kahit na nandito ako sa loob, marami sila dyan. So, andun nga, usapan sa barangay. Tapos, nagpapasalamat naman ako sa barangay Tanod, na yung sumundo sa akin dito. Tsaka dun sa, yung andun, dyan, taga Phase 1. Salamat kay Kuya na umaalala sa akin dun sa barangay. Sa totoo lang, marami namang contact din dun sa barangay. So, ayun nga, binabalik-baliktad tayo doon. Nandyan yung mga voice record, nandyan yung mga ebidensya ng sinasabi ko. So, ako yung ginago, ako pa yung humingi ng
dispensa. Di ba, napakabigat ng ganung tema. Minsan, sabi ko, minsan may mga bagay na mahirap gawin na kailangan mong gawin. Kasi kung yun lang ang pinakasusi na para mabulgar ang lahat at magiging malaya ka. So may mga bagay na kailangan mong gawin. Na ito nga, natetension na naman ako. Kasi may hangover pa ako, puti. Ang babalita lang tayo. So, papasalamat naman ako sa mga tropa kahit hindi naman sila magsalita dyan sa labas. Na may mga kaibigan tayo na na-influensyahan na rin natin tungkol nga dito sa karangalan natin. Minsan gusto kong sumagot doon sa barangay, kaso nga lang, ginagago talaga ako. Yung, para bang yung binigay ni Janjan, ginagawa nilang katatawanan na to, ginagawa nilang basura. So minsan, kanina, talagang ako lang mag-isa, wala pa nanay ko. Ako lang mag-isa doon. So sumasagot ako, binabara ko sila eh. So pag nababara ko sila, ay huwag na raw ako magsalita. Hindi na. Kasi kung wala rin akong panalo doon, kasi kung lokohan ang mangyayari, eh wala talaga akong panama doon. Kasi ang dami nun, isa-set up ako. Set up nga pala yun kasi tinaon talaga nilang may hypertension ako. Pag may hangover ako, nanginginig yung katawan ko. Nagkaka-hypertension ako. So may tendency na baka bigla ka atakihin o kaya sinasabi ko lang na hindi naman tayo, wala naman siguro tayo atake sa puso. Pero yung hyper, doon tayo na hyper. Kanina, yung likod ko, biglang nag-stack up, parang nangingimal. Ewan ko, may tawag doon eh, yung parang yung hindi ka makagalaw. Yung likod ko biglang kumiro. So, andito tayo para tawag dito. Andito tayo para bigyan kayo ng kaisipan o ng konting logic na minsan talaga mahirap yung bagay na imposible. Hindi naman imposible, posibleng lahat. Mahirap yung bagay na may ginagawa tayong hindi kayang mabayaran. Kahit buong mundo pa ang kayamanan ng buong mundo magbayad sa atin, hindi nila kayang tapatan yun. So, may mga bagay na pinaglalaban tayo na hindi ka pwedeng humindi. Hindi ka pwedeng umurong. Kasi once na umayaw ka, wala na yung pinaglalaban mo. So tayo dito, papasalamat naman ako sa mga tropa, kahit hindi naman sila magsalita, nararamdaman ko naman ng suporta sa atin. So yung napakasarap talaga ng meron tayong, sabi ko nga dun sa barangay, masarap yung meron tayong sariling atin. Sariling atin na kung may, hindi naman kung may Quebuloy doon sa Pampanga, Soriano, dito si Manalo, sa Cavite meron naman sarili. Hindi naman ako, huwag ako, kasi ayoko nun eh. Yung grupo ko, yun ang maganda. Masarap yung maitayo na solid, na walang makakatumba. Pero napakarami ng bagay na dapat nyo pang gawin at napakarami pang bagay na hadlang
So sa mga tropa ko dyan na nakakaintindi. Kanina dun sa barangay talagang bastos na bastos ako, talagang binabastos ako. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin, ano bang binigay niyo sa bansa? Ano bang binigay niyo sa bansa? Pinasasweldohan kayo dyan. Dapat meron kayo ibigay sa bansa. Ano, public community? Madali lang mag-public community. So ano ang binigay ko sa bansa? Ano ang naibigay natin sa bansa? Napakasarap ng isang bagay na pag nangyari na ang lahat, nakita mong lahat nakatayo na nandyan, yung mga grupo ko. Napakasarap nun. Kasi antakin mo, kahit saan kang punta ka ng punta ka ng Maynila, taga saan ka? Taga Cavite. Anong reliyon mo? Darak po ako eh. Wala nang tanong-tanong. Diba? Pag sinabing darak of Jesus Christ ka, wala nang kayang titibag sa'yo. Eh, ano ba yung ebidensya ko sa sinasabi ko? Ayan, ang daming tao dyan. Pwede ka naman magtanong kahit sino, kahit isa-isahin mo yung mga nagdebatista. Anong nagagawa ng impluensya ng darak of Jesus Christ? Ano ang ginawa kong impluensya sa mga tao sa buong mundo? Gusto ko nga kausapin yung taga-gobyerno. Kasi, yung chief naman sa barangay tayo. Pupunta tayo doon sa taas. Baka kausapin natin yung mga senador doon, yung mga kausapin si Mr. President. Baka pwede nyo naman kausapin itong mga ito. Diba? Pero, sabi ko nga noon hindi ganun kadaling itayo. Kasi napakarami pang bagay na kailangan nyo gawin. Maraming demonyo. Katulad na lang nito. Gagawan tayo ng kaso, gagawan tayo ng palabas, gagawan tayo ng drama. Para lang maipit nila ako. So papasalamat naman ako sa mga tropa na nandyan na sumusuporta rin sa akin. Gawin nyo ang magagawa nyo. Kung gusto nyo ng isang pangarap na hindi kayang bayaran ng kahit sino sa buong mundo, baka itong binigay ko sa inyo sagot sa sinasabi ko. Di ba? Maraming gustong magnakaw, pero maraming gustong umangkin. Pero meron lang tayong isang original. Original lang ang nagbigay. Iisa lang ang totoong nagbigay sa inyo ng totoo. Wala nang iba. Tapos meron dito, naririnig ko, hindi ko daw kayang hawakan. Pakailan ko naman sa inyo. Kaya inyo na, ako. Hindi nyo naman basta-basta makukuha yun sabi ko. Kasi may mga kasunduan tayo. Kaya sabi ko, pinatatanong ko sa bawat tao. Sabi ko nga kanina marami namang taong magsasalita dyan. Hindi lang naman ako. Hindi ako magsasalita kahit hindi ako magsalita. Mga tao dyan sa labas magsasalita. Tungkol sa nangyayari dito, tungkol sa sinasabi dito. So, thank you sa hindi pa natin, mapakarami. Pumunta kayo ng Bagtas kasi sabi ko nga sa inyo, talagang hindi ko alam kung anong klaseng baliw o praning ng mga tao. Dahil sa ginagawang pandidemonyo ng mga iglesia. Yung mga iglesia atang dating daan, iglesia, sila yata yung mga nandiyan. So, pinatitimple ko lang na kunan yung lahat ng mga ebidensya. Sabi ko nga kanina
Nakikita nila ako sa loob eh, na tiyempohan nila ako. Pero tinatawanan ako, siyempre. Tawang-tawa sila kasi alam nila wala akong ebidensya may bibigay dun sa satellite na ginagamit nila. Signal. So, voice recorder na lang, voice recording. So, yung usap namin sa barangay, enough na siguro yun para magbigay ako ng ebidensya na madali naman kayong humaka o yung manghuli ng taong nagsisinungaling. Di ba? Madali lang manghuli ng tao. Madali silang gamayin, madali silang hulihin. Nandun yung mga voice record. Pagka laon-laon, nakakahiya nga raw. Ba't ka naman mahihiya? Ginawa mo naman yun, di ba? So yung nakakahiya nila, may bayad yun. Malaki yung pera nun, sigurado. Kasi imposible na buhay ko ang nakapusta rito. Na wala silang, yung pangalan nila madadawi. Magkakasabit-sabit yung pangalan nila. Imposible naman na wala silang, walang binibigay na pera sa mga yan. Di ba? Totoo ba? Hindi. Napaka-imposible. Kaya sa mga tropa ko dyan, masarap yung pangarap mo. Pero napakahirap. May mahirap ko rin. Teka lang ha, saglit. Okay, sa susunod na ulit.